Tara na sa Bora, yan ang linya ng aking tropa kung kaya naman nakulayan ang aming plano na marating ang islang ito. Ang Boracay Island ay matatagpuan sa Malay Aklan, Philippines. Year 2024 pa lamang ay pinagplanuhan namin na marating ang lugar na ito. Maraming inihanda kasama na ang mga IDs at 20K sa lahat-lahat na. Pagkarating pa lang namin sa Port Katiklan ay amin ang binayaran ang environmental fee na 150 pesos, terminal fee na 150 pesos at boat na 50 pesos. Subalit nung pauwi kami ay hindi nakasabay pa sa binayaran namin ang environmental fee. Sa madaling sabi, ang aming binayaran na lamang ay ang terminal fee na 150 pesos at boat na 50 pesos. Matapos mabayaran ang amount na yon para sa fees namin, ay nag-fill up naman po kami ng form para ilagay ang aming kompletong pangalan at edad. Kung kaya naman ang may sasuggest namin ay kailangan nakahanda lagi ang inyong ID kasi from time to time, chine-check po nila. Kung kayo naman po ay magtatanong kung ilang minuto ang aming na-consume from that port papunta po sa Boracay Island, nag-consume po kami ng 12 minutes sa boat na yan. Maaaring nagtatanong ka din kung gaano katotoo na ang aming nagastos dito ay 20,000 pesos. Opo, 10,000 po para sa pocket money namin, pasalubong ay kasabay na doon yung food at mga activities na aming ginainan. At saan naman napunta ang remaining na 10,000 sa sinasabi kong 20,000 na budget namin sa trip na to Boracay? Yung 1,200 para yun sa bus na Kagsawa, syempre nag-air condition kami from Tiwi to Manila. And from Manila naman to Tiwi, gumastos naman kami ng 1,000 kasi syempre nag-ordinary na kasi halos paubos na ang aming budget. Airfare naman na 4,025 at 886 pesos para sa aming accommodation. Baka naghahanap ka pa ng remaining 2,000. Syempre, iyon ay napagastos na sa tinatawag naming pang-aura. Kasabay na ang sandals, swimsuit, slipper, shades, gamot, at kung ano-ano pa na kailangan syempre para protection sa ating katawan at pang-aura na rin para sa loob ng 3 days. Kung ikukumpara ko ang port na ito ng Boracay Island na ito, masasabi ko na malinis at may magandang service na naibibigay sila. Bakit ko nasabi yan? Madami na rin akong napuntahan ng mga port kasi nga gala ko ng gala kasi isa yon sa aking pinaka-goal sa aking buhay na mapuntahan ang mga famous spots ng ating bansa. Dito syempre sa Pilipinas. Grabe, makalibong mo na marami. Litong-litong. Siyang ano, bagyo ang agyano. Pwis ka mga ano. Yung sa may dimol pala siya. Para dimol pala. Pero di pa nagod sa man. Kapag dumali yung ibang Good morning. Good morning. Naghahanap kami kikape. Mana ako kita be? Pero lilibot ka Hindi digde. mag-taxi. Dito ko. Just for. Sa mga alas 7 pa talaga. Effect 33 ang ano. Go.
Right. Ay, mamaya na. Walang man na sunrise. Kaya nagtara na may sunrise tala sa eyes. Kasi may nasabi mo sunrise. Ang pagpipili, ano? Sawa ka talaga. Kopya. Ito. Actually, ano, matulog na. Yan kasi makakit. Habang nalakaw kay takaunan tanabi ang tulo mo na. Ito. Hey bro, na-stick the best oh. Paano mo open? Yan ba di? Oh. Ano, ang tawag po nito ate? Bibingka. May ba na po siya? 90 pesos lang oh. 90 pesos. Tinagil ni mother. Choy. Whipping and patchoy. Sige na po. Tatlong budget. Anong tawag nito? Anong budget? Ha? Meki Batchoy. Peso tamon sa ko. Nandyan. Kaya no, sa lakas Batchoy. Kahaw. Banana is life nang may mga acid reflux at iyon ang naging eksena namin during our second day sa kakahanap syempre na magiging breakfast namin dito na kung saan naghahanap kami ng mga pagkain na wala dito sa lugar ng Tiwi at dito lang syempre sa Boracay matatagpuan. Madaming plano pero isa lamang ang syempre ang aming na-joinan. Kung pag-uusapan natin ang pagiging praktikal sa paggastos dito at ma-experience ang iba't ibang activities, hanggat maaari ay madami muna tayong makausap para makuha natin yung pinakamababang presyo. Ma'am, sir, Boracay Crimson Hotel. Shangri-La, yan po yung murang resort dito sa Boracay. Oh, talaga? Duman man ang Shangri-La. Magkano per night po? Ay, oh my God. 34,000. Grabe. Pinakababa nila ng record, yung pinaka-highest nila dyan, 180. 180k. O per night yun ah. Kinuha namin ang package na mayroon island hopping upang marating namin ang Crystal Island, Puka at may experience itong snorkeling. Sa mga lumusong syempre galing sa bangkang ito ay nagbayad po ng 100 pesos each. O diba? At ako naman, naging photographer sa eksanang ito ay hindi na lumusong pa at hindi na nagbayad ng 100 pesos. Nakita nyo naman, masabi namin na sulit ang pagkain dito sapagkat healthy ang kanilang siniserve at masarap ang kanilang timpla. Dahil nagutom ang aming tropa at masarap ang kanilang timpla, umulit kami syempre sa pila. Ma'am, ito yung makikita po natin mga kuweba po. So, meron tayong cave 1, cave 2, and then yung beauty po, yung view dyan, yung and then yung Baywatch. Pero gurong magayunan man nga ni. Dahil ka mag-adventure. 300 pesos po ang entrance doon sa Crystal Cove Island na yon. Hindi namin yun na-experience sapagkat wala nang battery ang aming phone. Hindi na namin ma-enjoy super to the max kaya hindi na kami tumuloy. Madami ding event na ibinibigay dito kung kaya naman nasabi ko na super sulit ang pagpunta namin dito na nag-fall ng May 1, Labor Day.
Madami ding mga artistang ipinakita o nakita kami during that day na available sila. Ito din ang isla na kung saan hindi nawawalan ng tao pagkadami-daming tao kahit medyo magastos ang isla na ito. Sa uulitin, 1,200 each. Maganda din na magkaroon kayo ng color agreement ng tropa ninyo o kasama mo para maganda sa pictures at dagdag pa sa gastos. Chika, dito ko din nakita si Joshua Garcia at ang member ng Kaya. Tapusin na natin ang package na aming binayaran na sa halagang 1,200. Preparing kami para sa banana boat. Dito ko din na-realize na sa kalagitnaan ng dagat ay mas malakas po ang signal. At baka naman nagtatanong ka tungkol sa naging accommodation namin. Maaaring ang tanong mo, magkano per head? Ilang days kami nagstay? Ilang nights kami nagstay dito at kumusta naman ang service? Hello everyone! Thank you so much po sa pag-view ng videong to. Well, nasa backpackers po kami, nasa Station 1, Boracay, Katiklan, Aklan, Philippines. So this time preparing kami para syempre sa outfit namin sa beach na white. Yee! So, ang room na ito ay merong 8 beds. And syempre, 7 lang kami, may extra dyan na isa. Sa isang room po na iyan ay isa lang syempre ang CR. Pero kapag lumabas ka sa room na iyan, meron silang prepared na 3 pang CR. Ang kanila namang mga staff ay sobrang mga babait. May magandang service na ibinibigay. Kapag nagstay ka naman outside of your room, meron silang malakas na wifi. Meron din syempreng bilyaran. Walking distance lang ito kapag gusto mo nang maligo syempre mismo sa dagat. So sa uulitin, syempre, nagstay kami dito ng 3 days and 3 nights and that is only for 886 pesos. Sobrang kalat po ba? Ganyan talaga pag nagsama-sama ang barkada. So far, so good po, malinis ang room nila.